Mukhang sinusuri na ng ating diwata ang nilalaman ng puso ng ating Superman. Pero hindi lang may nag-aalaga pa. May nag-aalaga. Grabe naman. Hello guys, what's up? So ito, bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin. Ayun nga, tinuloy ko yung paalam ko kay Nanay Imelda. Naniligawan siya. Ako dito kay George. Diba? Hello guys, what's up? Once again, ang sausawerang pobre. Usapan at napapanood natin. Talagang nako, hindi natin mapigilan na hindi tayo kiligin. Yung mga lola, grabe, ang mga lola talagang nakakaramdam pa rin ng kilig. So ito na nga guys, napanood natin yung about Danjoy, no? Itong latest, grabe. Grabe talaga, yung di ako makaget over. Pag napapanood ko talaga itong Danjoy, nako, sarap na sarap manood at ang sarap sa feeling, no? Yung parang pakiramdam natin, bumabalik tayo doon sa kabataan natin na panahon ng mga teenager pa tayo na. Pero siguro mas nakakilig sila ngayon kasi maaring ang iba sa atin or ako man hindi ko naranasan yung ganyang klaseng mga ligawan na talaga nga naman kikiligin ka, no? Tsaka yung mga ganun ba naman kasweet na mga manliligaw at kagagwapo, no? So maaring hindi sa atin hindi lahat tayo ay naka-experience ng ganyang style ng mga ligawan, no? Alam nyo guys, grabe manghang-mangha ako ngayon sa buhay ni Joy. Tulad niya ng sinabi ko, kahit paulit-ulit ko na sasabihin kasi talagang namamangha ako sa buhay niya ngayon at sa nangyayari sa buhay niya ngayon. Ako parang hindi pa rin kapanipaniwala, no, na parang ang bilis ng mga pangyayari na kailan lang yun na nakita natin si Joy na ganito, 'di ba? Noong una, pero ngayon ako ang layo na kung ikukumpara na natin kung gaano nakalayo yung narating niya ngayon sa buhay. Ibig sabihin, yung yung status nila sa buhay, no? Na galing doon sa talaga nga naman hindi natin ma-imagine na parang grabe ganun kabilis talagang umusbong. Yung tawag nito, yung parang kung sa ang bilis marating yung ganung klaseng pagbabago ng buhay niya, no? Nakaka-amaze, nakakamangha kasi sino mag-aakala na ganito na yung mararanasan niya sa buhay, no? Na samantalang dati naalala ko nung nag-aaral ako, hirap na hirap ako sa lahat ng bagay, no? Yung parang di mo alam kung paano ka makakasurvive, di mo alam kung paano ka makakapag-aral, makakapagtapos. Ngayon pag nakikita ko ngayon ang buhay ni Joy, grabe, blessed na blessed siya na parang nag-aaral siya na wala siyang dapat problemahin, na talagang kusang dumadating yung mga bagay na hindi naman niya hinihiling. Pero talagang blessed na blessed si Joy. Pero no wonder nga naman talaga na mangyari yan sa buhay niya kasi deserve ni Joy, no, makaranas ng ganito or maka-experience. Tsaka believe talaga ako sa mga sponsors ni Joy na ang tatahimik. Hindi naman sa kinukumpara natin sa ibang love team, no, pero ako pansin ko lang din talaga na yung love team ng Danjoy, yung parang tahimik, no? Kung mayroon man sigurong issue sa ibang bagay na ginagawaan siya ng issue, na kahit na nakikita naman natin na maayos si Joy, so ang iba pili talaga na hinahanapan siya ng issue, no? Para may masabi lang. Pero okay lang yun. Pero believe na believe ako kay Joy, no? Lalo sa pananalita. So, ito na nga guys, kung napapansin nyo, no, siguro hindi lang ako ang nakapansin, lahat tayo na mga viewers napapansin. Guys, ba't ganun? Parang year of yata ngayon eh. Year of ligawan na, yung pagpapaalam na sa mga magulang. Kasi, nag-umpisa kay nag-umpisa kay Dan, na nagpaalam kay nanay. Sumunod ang Jumcar. Sumunod ang Bienzi. Sumunod yung
Idmar ba yun? So, dun ako parang parang dun ako nagising na, ha? Sabi ko, ngayong buwan na to, yung 2025, yung simula, aba, parang lahat na yata nag-propose sa mga nanay ng mga love team, yung mga gwapong lalaki, no? So, lahat nagpaalam na. Talagang as in, year of ligawan na ngayon, 2025. So, ngayon sabi ko nga, okay, sabay-sabay. Ibig sabihin, sunod-sunod na nagpaalam sa mga magulang na liligawan ang kanilang mga yunika iha, no? Okay, at grabe nga naman, masasabi ko naman na ngayon din ay taon ng mga mababait na nanay. Lahat approve. Yung mga yung mga kalingap boys, ibig sabihin yung mga lalaki talagang wala yatang nabasted sa parents, parang lahat yata approve, no? Parang lahat okay, talagang pasok na pasok sa panlasa ng mga parents itong mga gwapo nating mga manliligaw, no? So bigla akong naisip, sabi ko, sino kaya ang mauuna na mag-report na may nakatanggap na ng matamis na oo sa mga gwapo nating mga manliligaw. So yun, aabangan natin yung may mag-report. Nako ha guys, ha, wag kayong magkakamali na ililihim nyo pag once na nakatanggap na kayo ng matamis na oo galing dyan sa mga prinsesa natin na magaganda, no? So siguraduhin nyo lang na hindi nyo kami bibitinin at hindi nyo kami pagtataguan. Kasi talaga nga naman hindi nyo yan sa amin maitatago, no? Magkakalampagin namin kayo. Sabay ganun. So, sabi ko ba, grabe itong taon na to na 2025, January. Nako, parang halos lahat na maalam na, nagpapaalam na manliligaw. So, ngayon aabangan natin guys kung sino yung mauna na makatanggap sa kanila ng matamis na oo. Galing dito sa mga girls, no? Sa mga nagagandahan nating mga girls. So, ito na nga, mabalik tayo dito sa Danjoy. Alam nyo guys, sa totoo lang. So, alam ko naman na ang bawat isa sa kanila is may kanya-kanya talaga sila style, no? So, may kanya-kanya, may mga iba-iba silang style. Pero ako, kay Joy, pag si Joy na ang nagsalita at Dan, yung parang tititig ka na lang talaga, no? Yung parang bawat sasabihin is mag-aantay ka talaga. Yung parang mapapatulala ka na naka-smile. Kasi yung pananalita ni Joy is parang walang kakornihan at walang pagkukunwari. No, yung parang straight to the point siya. Yung parang napaka-inosente ng dating. Kasi naalala ko dati si David. So parang doon nag-umpisa na nagkaroon si Joy ng 'di ba ng bashers, kasi kung hindi ako nagkakamali is yung galing ba sila noon sa Hong Kong na nag-travel, tapos nung bumaba sa van na gusto ni David ihatid yung, 'di ba gusto ni David kunin yung maleta ni Joy at siya ang hihila. So parang feeling natin noon tinarayan nagtaray si Joy kay David, no? So kung hindi ako nagkakamali, parang doon nag-umpisa na nagkaroon si Joy ng ng mga bashers, no? Pero marami na nga tayong mga haka-haka kung ano na yung inisip natin kay Joy. So nung nagsalita na si Joy patungkol nga sa bagay na yan, so doon ko nga nasabi sa sarili ko na tayo talaga ng mga viewers is masyado tayong mga negative, no? Mga advance tayo mag-isip na parang pinapangunahan na natin ang lahat ng bagay. Na sabi ko nga, samantalang sa kanila wala naman mga issue, no? So tayo, ang iba lang yung mga pilit na gumagawa ng issue, ng kaguluhan, pero wala naman talaga. Tignan mo yan kahit si Joy, si David, no? O tignan mo, maayos naman ang mga relasyon nila, di ba? Walang komplikado. So maayos. Kaya alam niyo guys, sumuporta na lang tayo sa bawat isa. Kasi alam ko naman na talagang sila lang ang nakakaalam ng kung ano yung katotohanan, kung ano yung totoo, no? So, yun nga nung nagsalita na nga si Joy, 'di ba? Makikilala talaga natin kung gaano talaga si Joy kabait. Na talagang maayos siya. Masasabi kong maayos na babae. At
talaga nga namang may ano siya, may gininto ang puso. Mabait si Joy. At gustong gusto ko yung the way ng pananalita niya, no? Napaka-matured, napaka-talino talaga ni Joy. Magaling siya magsalita. Magaling siya mag-explain, yung wala kang maipipintas sa bawat ibubuka ng bibig niya or words na lalabas sa bibig niya na talagang maayos siya mag-deliver ng bawat sasabihin niya, no? So, matalino si Joy. So, naano ko talaga na matalino si Joy. At least, isa pang bagay na nagustuhan ko kay Joy is, totoo siya sa sarili niya. Totoo siya sa nararamdaman niya. Talagang is, hindi siya nagtatago kung ano talaga yung gusto niyang sabihin at kung ano yung nararamdaman niya, yun talaga ang ilalabas niya at yun talaga ang sasabihin niya, which is na napakaganda naman kasi mas maganda yung ganyan na maging totoo ka. Kung ano talaga yung totoo, yun yung sabihin mo kasi wala namang problema doon, di ba? So mas maganda yun na nagkukunwari ka or yung sinasabi mo is wala naman talaga doon sa puso mo, 'di ba? So mas maganda yung maging totoo. Ano pa man 'yan, at least maging totoo. So doon akong mga kay Joy na napakatalino niya talaga. Marunong siya. Marunong, ibig sabihin, alam niya kung ano yung mga dapat niyang sabihin, no? Nakatotohanan. Tapos so yun na nga. So tinutuon na nga ng Superman na yung pagpapaalam niya kay nanay na mandiligaw siya. So, yun na nga, inamin na nga ni Joy na nag-uumpisa na nga, syempre, manligaw itong Superman natin, no? So, para sa akin, ngayon pa lang, uunahan ko na kayo, guys. Hindi malabo. Soon, maririnig na natin yung matamis na oo ng Diwata. Kasi, alam ko naman na una na hindrance nila is yung religion. So para sa akin, hindi ko inaad sa pera yung religion kasi napaka-importante nga din naman na kayo ay magkarelasyon. Iisa yung spirit nyo, no? So napaka-importante din nun kasi kaya nga maraming nagiging issue sa loob ng marriage or relasyon kasi isa na yan sa hindi iisa yung pananampalataya, paniniwala. Pero ibig sabihin, iisa lang naman yung paniniwala natin, no, sa Diyos. Pero yung dawi nga, pero syempre iba pa rin talaga na parehas kayo may paniniwala sa Diyos, no. Pero sa akin naman is, hindi naman yan big deal na para yan ang maging hadlang, no. So, depende. Pero para sa akin talaga is hindi yan big deal na para sabihin na yun yung maging malaking hadlang sa kanila, no? So, hindi siguro yun ang mangyayari. Kaya alam nyo guys, sa totoo lang, excited na talaga ako na one day, soon, na i-reveal na nila na, kami na, no? So, isi-celebrate na nila yon. So, nakakatuwa. Alam nyo guys, wala naman masama, no, na habang nag-aaral, magkaroon ng relasyon. Parang, may mga ganun talaga na kaya nila kontrolin yung sarili nila na magkakaroon talaga sila ng relasyon. Nandun na sila sa point na nakapagtapos na. Pero para din naman sa akin, marami naman ang nakakapagtapos na may relasyon, no? Nagiging inspirasyon nila yung bawat isa na para makapagtapos. Pero ako nga, syempre, ako malaki yung tiwala ko kay Dan. Kasi nga si Dan, matured na si Dan, no? So, ang layo ng agwat ng edad nila ni Joy. Para sa akin, napakaswerte ni Joy. Kasi, mas masarap kaya makarelasyon yung ahead talaga sa iyo yung edad. Kesa sa magkaedad lang kayo or ang gap nyo is 1 year, 2 years. Mas maganda talaga yung malaki yung agwat. Kasi, syempre, mas maganda na ang nagdadala ng relasyon yung lalaki kesa sa babae. Mas maganda na ikaw yung mahal ng lalaki, mas matured siya sa'yo, na parang feeling mo, napaka-importante mo, binibaby ka, no? Alam mo, masarap sa pakiramdam yung ganyan, kasi na-experience ko din yan, yung magkaroon ng boyfriend or manliligaw na talagang mas maano sa akin yung agwat ng edad. Masarap sa pakiramdam. Basta,
mabait lang yung lalaki. Eh, kahit naman gaano ka laki ng agwat ng edad ng lalaki, kung barumbado nga naman, paano mo mararamdaman doon yung saya, 'di ba? So, may tiwala tayo dito sa mga K-boys natin na talagang ang suswerte ng mga angels kung sila nga talagang magkatuluyan in the future. So, alam nyo guys, ang sarap imagine, no, na lahat sila, no, humantong talaga doon sa sila na talaga, no. So, nag-umpisa doon kina Rochelle, 'di ba? Kina Ruel. Tapos sabi ko nga, ang sarap sa pakiramdam. Siguro may achievement natin lahat ito. Kung dumating sa punto na itong mga love team is sa huli sila na nga talaga yung mga magkatuluyan, no? Parang ang sarap talaga subaybayan. Ang sarap imagine na ito yung mga sinusubaybayan natin hanggang dulo, sila pa rin yung mapapanood natin, diba? So kaabang-abang, kaya talagang nako, hindi talaga natin pwede laktawan yung mga nangyayari sa mga love team, no? So ang dami natin naabangan. So yun na nga, at isa pa nga na na-amaze ako sa Danjoy, although ngayon may mga issue dito sa Jumcar, pero ako naniniwala ako na ang Jumcar is walang issue. Si Jomar tsaka si Carla walang issue. So labas sila sa mga gulo ngayon. Kung nagkakaroon man ng issue, iyon nga yung mga support. Hindi, kasi para sa akin, pag tunay kang supporters, poprotektahan mo yung love team mo, hindi mo ilalagay sa kapahamakan. So kung nagkakaroon mga yun ng gulo, yung mga ibang klase ang laman ng isip, no? Ibang klase sila sumuporta. So hindi ko alam kung saan talaga nagmumula yung kaguluhan, kasi hindi man na aminin man natin sa hindi. So ang nagkakaroon talaga ng mga issue yung sa Jomcar. Pero alam ko si Jomar tsaka si Carla is walang problema. Kung nagkakaroon man ng issue sa labas yun, no? So alam ko na hindi lahat, kasi hindi naman pare-parehas ang mga isip, hindi tayo pare-parehas kung paano sumuporta, no? So may mga iba talaga dyan na talagang nagki-create ng gulo. Pero tulad ng sinabi ko, so hayaan na natin sila doon na mag-settle lang mga problema nila, kasi kung dadagdag pa tayo, nako, walang mangyayari, no? So sabi ko nga, ayoko pag-usapan yung gulo na yan. So dito ngayon tayo sa kilig, na hindi ko naman kinukumpara ang Danjoy sa ibang love team, no? Pero syempre, alam naman natin yan, nakikita natin na itong Danjoy is tahimik, no? Wala kang maririnig na mga issue sa mga sponsors at sa mga nagsusuporta. So tayong nagmamahal sa Danjoy, tahimik tayo eh. Mahal talaga natin yung Danjoy, kaya talagang pinoprotektahan natin, hindi tayo gumagawa ng gulo para magkaroon nga ng gulo itong Danjoy, no? So ganoon natin kamahal yung Danjoy. Kaya parang ang saya lang, no? Ang sarap lang isipin na itong Danjoy na to is tahimik ang kapaligiran, no? Tahimik yung nakapaikot. Kaya guys, tayo na sumusuporta, iwasan natin, no, na magkaroon ng issue dito. Panatilihin natin na smooth ang flow ng love team, no? So suportahan lang natin yung dalawa, kasi they deserve ng maayos na pagsuporta. At saka believe ako talaga, grabe, blessed na blessed si Joy. At di ba kailan lang yun na nag-live si Sir Bobby, na ngayon, kung noon binabash nila si Joy, ngayon parang maraming na ang nag-aangkin, no? Parang gusto umako na sila yung nag-build ng Danjoy, ganito. So kung may katotohanan man yun, nakakatuwa, no? Kasi nga syempre, ngayon nakikita na nila ang kabutihan ni Joy, ang kabaitan ni Joy. Na-appreciate na nila ngayon yung Danjoy. Kasi talaga nga naman, wala na tayong masasabi pa. Talagang nakakakilig. Talagang masasabi ko na ibang-iba. Kasi nga naman, both matured. Maganda yung ano ng dalawa, maganda yung tandem ng dalawa, no? Sa pananalita, talagang totoo sila, kasi
totoo sila sa sarili nila. Kahit na si Dan, tuwang-tuwa ako kay Dan, yung the way ng pananalita niya, yung mararamdaman mo talaga na matured na talaga siya, no? Kaya sabi ko nga sa ating Joy Diwata, kapag si Dan na talaga ang nakatuluyan, no, masasabi kong you're so blessed, no? So talagang nakikita ko na maayos, magiging maayos silang dalawa at may kakahantungan talaga na maayos, no? Kasi nga parehas nga sila totoo sa sarili nila, no? So yun na nga, tignan mo, inuulan ngayon si Joy ng pagpapala, no? Yung parang pag binabalikan ko yung buhay ko nung nag-aaral ako, high school, college, no? Grabe si Joy. Yung mga nag-i-sponsors, nako, ang gaganda pa naman ng mga daliri ni Joy, no? Yung parang ayaw yata nila pahawakin si Joy paranasin si Joy ng ng magkusot, no? Samantalang ako dati planggana pa talaga yung inaano ko, pinapasan ko at dadalhin ko dun sa sapa para maglaba, no? Nako naman si Joy, napakaswerte. Imagine niyo yan, ang ganda-ganda ng tinitirhan na apartment, relax na relax yung isip, no? So kaya Joy, payo ko lang sa iyo, no? Wag na wag mong sasayangan itong opportunity. At nakikita ko naman talaga yon na hindi aabot sa punto na yun kasi alam ko talaga na may pangarap ka, no? So nung una pa lang na subaybayan ko yan si Joy, narinig ko na talaga kung ano yung pangarap niya. Is gusto niya talaga maging nurse. So ngayon ito na nga talaga, nandito na siya sa journey na to, no? So hangad ko talaga na makapagtapos si Joy at hindi nga talaga malabo na makakapagtapos siya. Imaginein mo, wala na siyang pinoproblema. Napaka-blessed ni Joy ngayon na habang nag-aaral siya, relax. Nakapokus lang siya dapat sa pag-aaral. Yun lang talaga ang atupagan niya, mag-aaral. Imagine niyo yan, may washing machine niya. Grabe talaga yung sumusuporta ngayon kay Joy. Inuulan siya ng pagpapala, inuulan siya ng blessings. Kaya, walang rason. May papada na nag-aalaga. Napakaswerte niya. Masasabi ko napakaswerte. Alam niyo guys, pag naano ko silang mga angels na napaka-bless nila ngayon sa buhay, maiisip talaga natin na laging pasalamatan ang Kalingap. Si Rab, si Kuya Bal, si Ate Edna. Kasi sila talaga ang dahilan, no? Sila talaga ang naging dahilan kung bakit narating ng mga angels yung ganitong buhay nila ngayon, na pinagpala talaga sila, 'di ba? So napakaswerte. Kaya tuwang-tuwa talaga ako, no? Yung parang si Joy kasi is talagang na-hook ang puso ko ni Joy. Iwan ko ba? Ibang-iba talaga yung pakiramdam ko, no? Pag nagsasalita si Joy, na parang yung maaano din yung puso mo. Kasi ramdam mo talaga yung laman ng kaibuturan ng puso niya. Lalim, no? Na talagang ramdam ko yung kabaitan niya, no? Kaya sabi ko nga, kaya siya blessed na blessed. Kasi alam ng Diyos yung nilalaman ng puso niya. So basta masasabi ko lang kay Joy talaga is magpakatatag at mag-focus talaga siya dyan sa pag-aaral niya. So abutin niya yung mga pangarap niya kasi andito na siya, andito na siya, kumbaga kilos na lang niya, gawa na lang niya yung magkukumpleto para maabot niya yung mga pangarap niya sa buhay. Wala nang kulang, hindi na siya mamumroblema sa tuition fee. So sabi ko nga paano kung hindi sila nalingap ng Kalingap? So ini-imagine ko, nag-aaral pa kaya ngayon si Joy? Or maaring tinapos na lang niya yung grade 12? Or baka nagtrabaho na siya, andoon pa rin sila sa bahay na tinutuluan, lalo na pa ngayon ang Bicol, na walang tigil ang ulan, baha, no? So sabi ko, paano kung wala pa silang bagong bahay, no? Yung paano sila tawag nito, yung paano nila hahanapin yung kakainin nila sa araw-araw, si nanay. And now guys, kung napapansin nyo, ang layo ng mukha ni nanay ni Joy sa dati.
Ang ganda-ganda na ngayon ng nanay ni Joy kasi nga wala na silang stress. Hindi na sila stress sa buhay kasi naipoprovide na lahat, no? So napakaswerte talaga, kaya nakakatuwa. So ito, tama lang naman talaga na kumbaga si Joy is wala pa man siyang naibabalik sa mga natatanggap niyang blessings. So itong kagandahan ng asal niya at pagpapatuloy sa kanyang pangarap is sapat-sapat na yun sa atin, no? Na talagang naman is willing tayong sumuporta sa kanya. So hindi lang naman way of giving na, ay hindi lang naman sa pamamaraan ng pagbibigay ng financial yung suporta na dapat makuha ni Joy. So may kanya-kanya tayo kaparaanan ng pagsuporta, kagaya sa atin, viewers tayo, no? So sinusuportahan talaga natin. So may mga nagsusupport financially. So, iba-iba. So, ang importante doon, mahal natin. So, mahal natin yung mga love team, no? So, kaya sana talaga yung lahat itong mga angels natin is makapagtapos. Yun nga lang, sayang nga lang yun si Maribel ba yun na nagbuntis na. Ako kasi talaga hindi naman sa i-judge natin sila, no? Pero, hindi talaga ako sang-ayon sa napakabata mo pa is parang doon ka na napunta. Kasi para sa akin although yung pagkakaroon ng anak is blessing yan, no? Pero sa tamang panahon, sa tamang edad. Kasi sa ngayon hindi pa dapat yan ang inuuna natin. So, dapat, sa hirap ng buhay ngayon is kailangan talaga magkaroon ng mataas na pangarap sa buhay. Kasi, pag hindi ka talaga ngayon mangarap, walang mangyayari sa buhay mo, no? So, kaya yun. So, ngayon guys, ang kaabang-abang is yung matamis na oo ng Danjoy. Pero ako, pansin ko is, malaki ang pag-asa. Malaki ang pag-asa na makakamta ng ating Superman yung matamis na oo ni Joy. No, aabangan natin yan guys. So, nako, hindi natin yan palalagpasin. Basta sabi ko nga lang, nako, wag nyong itatago sa amin yung masarap o yung matamis na oo na yan. Kasi, aabangan talaga namin yan, no? So, nakaka-excite. Every episode, na mas lalo tayong na-excite umabang, no? So, nakakatuwa lang. Yung ang sarap lang sa pakiramdam, no? Na grabe yung mga nabibless na mga angels, no? Nagtatamasa na sila ng masarap na buhay ngayon. Kaya, nakaka-proud na may mga nagcha-charity, no? Nakaka-proud na may ganito tayong mga charity vloggers na may mga adhikain na talagang baguhin yung mga buhay ng mahihirap, no? So, wala tayong kakayanan ng ganyan. So, sila may mga gift talaga na mga bukas palad, no? Mga mapagmahal na puso. Alam nyo guys, bibihira lang yung ganyan ngayon kasi at isa pa na talaga na saludong-saludo ako dyan sa mga nag-i-sponsors. Grabe, talagang wala akong masabi sa kanila. Talagang proud ako and I salute to them na talagang yung courage nila, no, na magbahagi ng kanilang income, na alam naman natin guys na hindi ganun hanapin ng pera, pero nakaka-proud sila, nakakataba ng puso na may mga gininto ang puso talaga sila para iahon itong mga wala, no, sa yung walang-wala sa buhay, tapos ngayon biglang umangat, no? So kaya ito magagawa natin, ipag-praise sila, no? So, isa din ako sa nangangarap na one day balang araw is maging part din ako, no? Sa pagtulong, kasi alam ko na masarap. Kaso, sa ngayon talaga, syempre, nakakaingit nga yung mga angels, Sabi ko nga, sana, isa din ako sa nalingap ni Kuya Bal, na isa din ako dyan sa part ng angels, no? Nakaka-receive ng blessings. So, ngayon, wala pa tayong mai-contribute. Kaya dito na lang muna tayo sa suporta. So who knows, someday, 'di ba? So maging party tayo na tumulong doon sa pag-ahon sa mga naaabot nilang walang-wala sa buhay. No, masarap panoorin sa pakiramdam na may mga taong natutulungan. Kasi alam nyo guys, yung pag-charity is hindi lang naman yan gaya-gaya or ganun kadali. Kasi dapat talaga may puso ka talaga dyan.
may totoo ka talagang puso na yung bawat pagbigay mo is hindi mo panghihinayangan, na talagang ramdam mo sa puso mo na magaan. Kasi marami din ang mga nagagaya-gaya lang, no? So, hindi naman tayo nagja-judge, pero alam talaga natin yung may puso sa ganun, kasi ang lahat ng ano natin is gift, no? Yung katulad kina Kuya Bal, si Kuya Bal kasi talaga is parang iwan ko ba, nagtataka din nga ako kaya sa ngayon talaga itong gulo na to, na alam mo sa totoo lang, talagang marami din akong naririnig dito sa mga nagre-react, no, na talagang against, yung parang ang sakit sa tainga, na parang bakit may mga ganun issue pa silang nakikreate, no, nasasabi, na samantalang kitang-kita naman natin kung ano yung kabutihan nila, pero wala tayong magagawa, hindi natin kontrolado yung mga utak nila, no? Kaya at least di naman pare-parehas yung mga utak natin, kasi may mga ganun talaga pero hayaan na lang natin sila, kasi sila yun. Basta importante ito tayo nakasuporta, no? So alam natin yung totoo, kaya hindi tayo dapat mabulag sa mga sabi-sabi lang nila, paniniwalaan na. Kasi may sarili naman tayong mata, may sarili naman tayong isip, na hindi natin kailangan sumunod sa sinasabi nila, no? Hindi dapat tayo nagpapadikta. Kasi kung ano talaga yung totoong nakikita natin, yun yung paniniwalaan natin, di ba? So, napakasimple lang. Kaya, irespeto na lang natin kung ganun talaga yung mga utak nila. So, yun na nga guys. So, ito, talagang nagbahagi lang din ako ng aking naramdaman sa Danjoy, na talaga nga naman ako yung nanadaba na sa sobrang kakiligan. So guys, thank you for watching. Till next.